Abraham's story is a masterclass in what it means to fear God, not as trembling in terror, but as holding God in the highest respect and awe, trusting His word above even our own logic. When Abraham was told to sacrifice Isaac, every human instinct would scream, "No way!" But Abraham's heart was anchored in God's promise that through Isaac, his descendants would be countless. So when he told his servants, "We will come back," he wasn't bluffing. He was expressing a deep, reverent trust that God would keep His word, even if it meant raising Isaac from the dead. This is the real fear of God in action. It's not about being scared stiff, but about honoring God's character and promises so much that you'll obey, even when it makes zero sense. Abraham's respect for God's faithfulness outweighed his fear of the situation. He knew God's word can't be broken, so he moved forward with confidence, not dread. That's the kind of reverence God wants from us. A heart that says, "God, I don't get it, but I know you're good for your word." That's why Abraham is called the father of faith. He didn't just fear God with trembling. He trusted Him with everything. And that's the kind of fear that brings life, not bondage. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang lalaki, "Manatili kayo rito kasama ng asno. At ako at ang bata ay pupunta roon upang sumamba at babalik sa inyo." Genesis 22, talata 5. Kay JV. Ang kwento ni Abraham may isang masterclass sa kung ano ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Hindi bilang pagyanig sa takot, kundi bilang pagbibigay ng pinakamataas na paggalang at pagkamangha sa Diyos. Sa pagtitiwala sa Kanyang salita, higit pa sa sarili nating lohika. Nasabihan si Abraham na isakripisyo si Isaac. Bawat likas na pag-iisip ng tao ay sisigaw, "Hindi maaari!" Ngunit ang puso ni Abraham ay nakatuon sa pangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Isaac ang kanyang mga inapo ay magiging di mabilang. Kaya nang sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Babalik tayo," hindi siya nagbibiro, nagpapahayag siya ng malalim at mapitagang tiwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Kahit pa mga hulugan, ito ng pagbuhay kay Isaac mula sa patay. Ito ang tunay na, ito ang tunay na, ito ang tunay na, ito ang tunay na, ito ang tunay na. Takot sa Diyos na nagaganap, hindi ito tungkol sa pagkatakot ng husto, kundi tungkol sa paggalang sa katangian at mga kako ng Diyos. Nang labis na susunod ka kahit walang saysay, mas matimbang ang paggalang ni Abraham sa katapatan ng Diyos kaysa sa takot niya sa sitwasyon. Alam niyang hindi masisira ang salita ng Diyos, kaya nagpatuloy siya nang may kumpiyansa, hindi may takot. Ganyan ang uri ng paggalang na nais ng Diyos mula sa atin, isang pusong nagsasabi, "Diyos, hindi ko maintindihan, pero alam kong mabuti ka sa iyong salita." Kaya naman tinawag si Abraham na ama ng pananampalataya. Hindi lang siya natakot sa Diyos nang nanginginig, nagtiwala siya sa Kanya ng buong puso. At gano'n ang takot na nagbibigay buhay, hindi pagkalipin. Ito ang tunay na, ito ang tunay na, ito ang tunay na, ito ang tunay na, ito ang tunay na. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.